Umano'y mastermind sa pagpapasabog sa Mindanao State University, Marawi City noong Disyembre, patay sa operasyon. AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nanawagan sa iba pang terorista na sumuko na. Ceremonial kick-off ng voters registration sa Kalayaan Island, pagpapakita ng karapatan ng Pilipinas sa teritoryo ayon sa COMELEC. Wala namang kaduda-duda, ang kinatatayuan nating lupang ito ay lupa at pag-aari ng Pilipinas. The fact na nandito ang COMELEC, nagpaparehistro tayo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, nangangahulugan Pilipinas ito. No-build zone matagal nang inirekomenda sa Barangay Masara ayon sa Mines and Geosciences Bureau. Investigasyon kung bakit hindi ito naipatupad, nagsimula na. So inikot po natin ang mga areas sa Masara, Barangay Masaras and the nearby barangays, and we have really accounted or noted a lot of active landslides. So ito lang po ay sinasabi na hindi lang dyan sa Masara yung may ganitong condition. May-ari ng email na ginagamit sa pagpapakalat ng bomb threats sa ilang government offices at paaralan, natukoy na. This email originated from the same suspect we had last year who was propagating bomb threats na it's a hoax. Dawla Islamiyah Maute Group nasa bingit na umano ng pagbagsak matapos masawi ang kanilang amir na si Gaddafi Membresa. The death of At Omar and At Engineer as well as the surrender of At Katab brought the DIMG leadership in disarray. They are now in a leadership vacuum. Posibleng apela ng kampo ni dating Negros Oriental Arnolfo Teves Jr. sa pagkansela sa kanyang passport, tututulan ng Department of Justice. Kung umabot man sa Supreme Court, ay i-oppose talaga namin dahil sa tingin ho namin, this is something that we will not let up on. No? Itong kaso na to ay nagpapakita ng impunity sa ating bansa. May-ari ng lumubog na MT Princess Empress kasama ang ilang tauhan ng Philippine Coast Guard at Marina, pinakakasuhan ng Department of Justice. Pagkwestiyon ng mga senador sa AKAP program, ipinagtataka ng mga kongresista. Pondo sa programa pirmado umano ni Senator Amy Marcos. Senator Marcos planong magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa AKAP. Para malinawan lang po natin na Senator Amy, ito po, nakabilog yung pangalan niya na pumirma po siya sa BICAM report. Sada po, tiningnan niya to. Ikukonsulta ko rin yung aking mga kasamahan kasi gusto ko rin malaman ano nangyari. Pero mukhang malabo talaga kasi mismo yung DSWD hindi alam ang nangyari. Tapos miski ang DBM, hindi alam kung paano sila magre-release samantalang walang IRR na maayos. Mga nagre-renew ng lisensya, dismayado dahil papel pa rin na driver's license ang nakukuha. Supply ng plastic cards nasa 100,000 na lang ayon sa LTO. Papel lang, temporary kasi April pa daw ma-release yung sa plastic card. Definitely this month yan. As to when exactly, well, ayoko naman i-rush ang DOTR but everybody is working of great urgency para maayusan natin yan. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ipinagdiwang ang ika-100 taong kaarawan. Ilang memes ni JPE kinagiliwan sa social media. Isa patay 52 sugatan sa pagbagsak ng bahagi ng balkonahe o ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang namatay isa, ang nasugatan 52. Cardiac arrest Ang nakalagay cardiac arrest due to lung trauma. Panukalang 100 peso daily minimum wage hike planong ipasa ng Senado sa Pinal at ikatlong pagbasa sa February 19. Mga nakabinbing panukala para sa pagkakaloob ng dagdag sweldo, pinag-aaralang mabuti ng Kamara. Inaasahan natin na tuluyan po natin ito may papasa on third reading sa Lunes, susunod na linggo, at umapila din po kami sa Kamara na aksyonan na nila ang ating wage increase bill. Sama-sama natin sagutin ang tunay na hinaing ng ating mga manggagawa at mga kababayan.
Well, the intention is good. The burden is being passed on sa ating MSMEs. So ang tanong natin, ilang mga maliliit na negosyante ang magsasara? Unang tanong nga, ilan ang maliliit na negosyante sa Pilipinas? 300 hektarya ng palayan sa Negros Occidental apektado na ng El Nino. Subo ang report, rice nga commodity. Kahit sila gid mas nagakinahanglan sang tubig. Mga area nga galaya, tapos nagalitik ang duta. Of course malagi siya kay kadasig sang pagkuan mala evaporate sang pantugod magid sang hangin, sang moisture. Pag-uusap at pagkakasundo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinusulong ng isang grupo. Matataas na opisyal ng pamahalaan at kanilang pamilya iimbitahan sa pagtitipon. Si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father. He confirmed na the message has been passed. So at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Nahuling ISIS Al-Qaeda terrorism financing facilitator sa Sulu, naging financier din umano ng Marawi siege ayon sa Department of Justice. There are intel reports that somehow yung finances na natanggap niya from foreign supporters were used in the Marawi siege and other ASG activities and anti-government activities when the time na active pa talaga ang ASG sa kanilang campaign against the government. Paghingi ng paliwanag ng COMELEC sa pagbawi ng pirma para sa People's Initiative, kinwestiyon ng ilang senador. COMELEC nilinaw na tatanggapin pa rin nila ang withdrawal form, may ilagay mang rason o wala, ayon kay Chairman George Erwin Garcia. Ang labo nga nun mahirap pa rin kasi bakit ka kailangan mag-explain nung pumirma ka, hindi ka naman pinapaliwanag. Nasawi sa landslide sa Davao de Oro, umabot na sa 72. Mga natabunan ng landslide sisikaping mahukay lahat. Mga alagang hayop kabilang sa mga nasagip sa landslide. Hoping na makukuha pa namin yung mga remaining bodies doon, sir. That's our plan, sir, ng goal to kung pwede lang makuha lahat, sir. We are going to continue the rescue. So far, we haven't covered the whole area and we have seen many stray dogs. Some of them were really hungry and some of them were really scared. So kung may survivor sa tao, may survivor din po sa mga animals. 120 million pesos cash assistance ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng baha at lindol sa Caraga Region. Yung prioritization talaga namin, uunahin talaga namin yung mga isolated para buksan, para madalhan natin ang tulong. At pag-take over ng San Miguel Corporation sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport magsisimula sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ayon sa Department of Transportation. Today, we are pleased to announce that we will award this project to the winning bidder, the SMC SAP Group.